Hello mga kagulong, andito na naman tayo. Meron na naman tayong panibagong learning sa tamang pagdadrive sa traffic at iba pa. At para dun sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel na Willis on the Voice TV, pakihit na lang po yung subscribe and then mag-comment po kayo dyan sa comment box and then mag-like po and then share nyo na rin po para ma-share po natin yung ating munting kaalaman na natutunan sa pagdadrive. Ngayon naman i-share ko sa inyo kung paano mag-park, no? Kung ano ba yung tamang sequence, no, ng pagpa-park. Ano bang dapat unahin? Ano ba ang dapat gawin? At ganoon din naman kung alin ang dapat mong unahin sa mga pedal na to. Kung mapapansin nyo, dalawa lang naman yan. Meron tayong accelerator at saka brake. So, dapat synchronize yan doon sa pag-shift natin, no, kapag tayo ay nagpa-park. Kasi hindi po basta-basta na basta ka na lang mag-park or basta ka na lang magpatay ng makina. So, lahat po yan dapat may tama siyang proseso. Okay, so yun ang ituturo ko sa inyo ngayon. Madalas na mali natin kapag tayo nagpa-park, akala natin basta-basta nakahinto na yung sasakyan ay pwede na tayong magpatay ng makina or basta na lang natin ikambyo kung saan-saan. Kapag ka magpa-park ka na at halimbawa galing ka sa drive, no? And then nakatigil ka na. And then diretso mo na kaagad sa park. Tsaka mo pinatay yung makina. Tapos tinanggal mo yung susi. Alam nyo ba kung anong posibleng mangyari doon kapag ganun ang ginawa nyo sa pagpa-park? Kapag hindi pantay yung ground na pinagpa-parkingan mo, may tendency na gumulong siya. At once na gumulong yung sasakyan at diretso mo sa park at pagbitaw mo ng preno, possible na ma-stress yung kanyang transmission kasi meron siyang puwersa It's either backward or forward yung puwersa ng sasakyan mo. So may stress ngayon yung transmission natin, then diretso mo sa park, no? Kasi hindi pa naman siya talaga completely nakatigil yung sasakyan. Like for example, yung huli mong cambio ay nag-reverse ka. So yun ang huli mong movement, no? Kasi nagmamaniobra ka nga tapos ang huli mong cambio ay reverse. Ngayon nakatigil ka na. So maayos na yung position ng sasakyan mo, naka-parallel na sa parking area mo or kung sa pader man kung nasan ka. So and then pagkatapos niyan, inapakan mo yung preno and then nilagay mo kaagad sa park. Tsaka mo pinatay yung makina. Huwag niyo pong sanayin ang sarili niyo sa ganong klase ng pagpapark dahil hindi po talaga yun ang proper. So ganito, ituturo ko sa inyo kung ano ba talaga dapat ang gawin. Tara! So kunwari nagpapark ka na, kung saan man galing yung shifter or yung cambio mo, kunyari galing ka sa drive or galing ka sa reverse. Ngayon, pagtigil ng sasakyan, ang unang-unang mong gawin ay ito. Tapakan ang preno. Yan, yung una mong gagawin, tapakan mo yung preno. Okay, para tumigil yung sasakyan at hindi gumulong. Pagkatapos, ilagay mo sa neutral. Kunyari galing sa reverse yan. Ilagay mo sa neutral. Yan. Pero wag mo munang bibitawan yung preno. Kasi ang tendency niyan, kapag hindi pantay ang lupa, kapag hindi pantay yung kalsada, pag bitaw mo ng preno dahil naka-neutral ka, gugulong siya. Pwedeng gumulong pa forward or gumulong pa backward. So, delikado yun. Baka meron kang mabangga ng mga tao or sasakyan. So, ang dapat mong gawin, di ba, tinapakan mo na yung preno. Tapos naka-neutral ka. Okay? Saka mo ngayon, iangat yung, habang nakatapa ka sa preno at naka-neutral ka, iangat mo yung handbrake. Okay? So, kapag inangat mo ang handbrake, para rin siyang brake, no? Kaya lang handbrake siya. Parang supplement na brake yan aside dun sa foot brake. Para hindi para hindi umikot yung gulong. Now, kapag niangat mo na yan, yung shifter mo nasa neutral, saka mga unti-unting iangat yung brake at pakiramdaman mo kung gumagalaw yung sasakyan. Okay? Once na gumalaw, that means insufficient yung handbrake mo. So, dagdagan mo pa ng konting angat yung handbrake mo para kumaga talaga. Then, obserbahan mo ulit kung talagang nakatigil na. So, once napansin mo na nakatigil na, that means safe ka na at hindi na siya gugulong.
nakatapak ka pa rin sa preno, okay? So that's the time na ilipat mo na sa park yung cambio. Right? So of course, dahil alam mo naman na hindi na gumulong kanina nung sa neutral pa lang, naka handbrake na siya, tapos kanina naka neutral siya at napansin mo hindi na siya gumulong, so that means stable na siya. So saka mo ngayon ilagay sa park. Pagkalagay sa park, saka mo iniangat yung foot brake. Okay? That way, hindi na may stress yung transmission kasi walang puwersa na humihila or humahatak sa kanya. So that's the time na patayin mo na yung makina. So of course, make sure na nakapatay lahat, aircon, stereo. Pero ito, isa pa pala, pahabol lang. Make sure pala na ang inyong gulong ay nakadiretso. Siya nakadiretso. Yan. Malalaman mo naman dito sa steering nakadiretso. Kung gusto mo talagang matyak, silipin mo sa labas. Silipin mo dyan kung talagang pero kung kabisado mo na yung sasakyan mo at alam mo naman yung posisyon ng steering mo, so kapag kaganyan, nakadiretso na, so alam mo nang diretso ng gulong mo. Saka mo na ngayon papatayin yung makina. Ilan po, I hope na nagustuhan niyo yung aking video and meron kayo natutunan kahit paano sa munting kaalaman na natutunan natin sa basic driving and safety. Kung nagustuhan niyo po ang ating videos, paki-press lang po ang like button and then subscribe to my channel and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pang mga videos and mga tutorials. Also like me sa aking Facebook page, yung Wilson Voice TV, and also share the videos there. Thanks for watching.